Ang nakaraan, nagmamadali ng sumugod ang hukbo ng ating bida papunta ng teritoryo ni Count Caboldi. Sa napakahigpit ng utos ng ating bida, mabilis na narating ng mga tauhan nito ang teritoryo ng kalaban nito na agad na nagkampo sila sa malalit sa kastilyo ni Count Caboldi, dahilan na agad nitong ikinagulat. Pagpapatuloy, sandaling na pag-alinlanganan ni Conde Caboldi ang narinig. Nakipagkasundo pa nga lang sila na makikipagpalitan siya ng pagkain sa lalaking iyon, pero biglang inatake na siya. Mahirap paniwalaan, kaya wala siyang nagawa kundi magtanong muli. Baron Fenris, bakit naman niya gagawin yun? Hindi namin alam, mahal na konde. Bakit? Paano siya naglakas loob? Ang walang kwentang hanggal na iyon, sumugod sa teritoryo ko. Matapos ang unang pagkabigla, napuno si Conde Caboldi ng matinding galit. Siya ang isa sa mga makapangyarihang pinuno sa Hilaga na nakatakdang maging dakilang kamahalan. Sa matatag na produksyon ng bakal at pinahusay na teknolohiya, mayroon siyang mahusay at malakas na hukbo. Higit sa lahat, ang kakampi niya ay walang iba kundi ang Duke ng Delphine, ang pinakamakapangyarihang tao sa buong kaharian. At ngayon, may naglakas loob na magpadala ng hukbo laban sa kanya. Isang hamak na tagapagtanggol sa hangganan ng Ferdium, na hindi man lang isang ganap na konde, kundi isa lang anak ng bastardong iyon. Ano ba ang ginagawa ng kuta sa hangganan? Paano nakarating dito ang kaaway ng walang balita? Galit na sigaw ni Conde Caboldi. Naging kampante siya, sa paniniwalang walang maglalakas loob na umatake sa Caboldi. Dahil dito, ilang tanod lang ang nasa kuta. Kung sinadya ng kaaway na sorpresahin sila, walang paraan para mapigilan ng kuta ang pag-atake. Kaya naman, ang balita na nabihag ang kuta ay hindi na nakakagulat, ngunit ang kanyang mga tauhan, na alam ang katotohanan, ay walang lakas loob na ipagtapat ito sa kanya. Kailangan kong makita ang mukha ng bastardo na iyon sa sarili kong mga mata. Tumayo si Conde Caboldi at dali-daling lumabas. Nagmamadaling sumunod ang kanyang mga tauhan, at nagsalita sila ng pabulong. Maaari itong maging pabor sa atin. Dahil si Baron Fenris ang unang sumalakay, mayroon na tayong ganap na dahilan. Hindi na rin kailangang mag-alala sa mga supply. Lalabas lang tayo kasama ang ating mga tropa at dudurugin siya. Tinutulungan tayo ng langit. Hindi tayo sisisihin ng faction ng hari o ng tahanan ng duke para dito. Nang marinig ang kanilang mga sinasabi, tumanggaw si Conde Caboldi bilang pagsang-ayon. Anuman ang dahilan ng pagdating niya, isa itong magandang pagkakataon. Dudurugin natin siya dito at sasakupan ang Fenris ng tuluyan. Ano ang pinakamaraming bilang ng tropa na maaari nating ipatawag sa teritoryo ngayon? Mayroon tayong 42 kabalyero at humigit kumulang 1,800 na sundalong may armas. Kung magbibigay tayo ng pangkalahatang utos, maaari tayong makakuha ng higit sa 3,000 na kalalakihan, ngunit masyadong matagal iyon. Kailangan nating ayusin ito gamit ang ating mga propesyonal na hukbo. Sapat na yan. Oo nga, ang Fenris ay isang maliit at mahirap na baronia. Kahit pagsamasamahin pa nila ang lahat ng kanilang lakas, hindi sila aabot sa mahigit 500 sundalo. Isang kabalyero na nakikinig sa usapan ni Conde Caboldi at ng kanyang mga tauhan, ang nagulat at sumubok na magsalita, ngunit ang kanyang presensya ay matagal nang nakalimutan ng iba sa silid. Tumanggo si Conde Caboldi na may kasiyahan, patuloy na naglakad. Ang pag-iisip na durugan ang kalaban sa pamamagitan ng malakas na puwersa at sasakupan pa ang Fenris ay nagpagan ng kanyang kalooban. Mukhang mas madaling makakuha ng mga supply kaysa sa inaasahan. Kahit na dumating si Baron Fenris para sa ibang dahilan maliban sa digmaan, walang balak si Caboldi na patawarin siya. Sino ba naman ang bibitiw sa ganoong gintong pagkakataon? Ngunit ang kanilang tiwala na paglakad ay biglang huminto nang lumabas sila ng kuta. Natigilan si Conde Caboldi, ang kanyang ekspresyon ay puno ng hindi paniniwala, at bamulong siya sa sarili. Ano tong puwersa na ito? Pagkagulat na sabi nito sa kanyang nasaksihan sa labas ng kanyang kastilyo. Napakalaki nito. Sa isang tingin, ang hukbo ng kalaban ay nasa hindi bababa sa 3,000 na tropa. At hindi sila mga sundalong hiniram mula sa ibang rehiyon. Ang mga bandila na kamakaway sa buong hanay ay malinaw na pag-aari ng Fenris. Kahit na kumbinsido siyang mas marami sila, napangunahan si Caboldi ng laki ng hukbo ng kalaban. Ano ito?
Paano nakalikom ang batang iyon ng ganito kalaking hukbo? Sa kabila ng sigaw ni Cab Aldi, walang sinuman sa kanyang mga tauhan ang nakasagot. Masyadong malaki ang puwersa para sa isang hamak na Baron Ian na mapalakam ng ganong karami. Hindi ba't nabanggit na tumatanggap sila ng mga immigrant? Baka marami sa kanila ang kanilang kinuha. Titingnan mo sila, karamihan sa kanila ay mga infantry. Siguradong mga baguhan lang sila at hindi maganda ang kanilang kagamitan. Pero mukhang mayroon silang higit sa 300 na mga kabalyero. Maaari ba itong maging problema? Sa limitadong impormasyon, nagawa lang ni Cab Aldi at ng kanyang mga tauhan na mag-isip-isip batay sa nasa harapan nila. Nagnatngat si Cab Aldi sa kanyang mga kuko, nag-iisip ng malalim. Ano ang nangyayari? Malinaw na sinabi sa akin ng tahanan ng duke na maging maingat. Kung nasa likod nito ang faksyon ng hari, sana ay binalaan nila ako. May naganap ba na lihim na negosasyon sa pagitan nila? Wala pang formal na deklarasyon ng digmaan, at wala ring malaking labanan sa panig ng Ferdium. Hindi niya maintindihan kung bakit siya inaatake. Hindi ito isang puwersa na kayang utusan ng batang iyon ng mag-isa. Baka nagbigay ng suporta ang faksyon ng hari. Ang impormasyon tungkol sa kasunduan sa kalakalan ni Ghislaine sa ibang mga teritoryo, kung saan ipinagpapalit niya ang pagkain sa mga tropa, ay hindi pa malawak na kumalat. Ang mabilis na pagkilos at limitadong oras ni Ghislaine ang nagsiguro na hindi pa nakarating sa pandinig ni Cab Aldi ang mga balita. Ang pagkakaiba ng isang tao na handang-handa at isang hindi ay malinaw na lumitaw. Habang patuloy na nagnatngat si Conde Cab Aldi sa kanyang mga kuko at pinagpapawisan, dalawang figure ang lumabas mula sa kalabang kampo, na dahan-daang lumalapit sakay ng kabayo. Si Ghislaine at si Gillian. Huminto sila sa isang lugar na may distansya mula sa kuta. Matapos huminga ng malalim, malakas na sumigaw si Ghislaine patungo kay Conde Cab Aldi. Hoy! Tuta ni Conde Desmond. Napuno ng mana ang boses ni Ghislaine, na dinala ang kanyang mga salita ng malinaw sa mga tao sa itaas ng pader. Naging galit ang mga mata ni Conde Cab Aldi sa pambubuyo ni Ghislaine. Ang bastardo na iyon. Paano siya naglakas loob na sumugod dito? Hindi lang dahil sa bastos na tono, ang nilalaman mismo ng mga salita ay hindi matanggap. Si Conde Cab Aldi at Conde Desmond ay magkaantas na mga maharlika, ngunit madalas siyang tretuhin ni Conde Desmond bilang isang nasasakupan. Anuman ang pagkakakubli nito bilang isang pabor, imposibleng hindi maramdaman ang bastos na pahiwatig sa likod nito. Pati ngayon, tingnan mo ang nangyayari. Matapos kumuha ng bakal hanggat gusto niya, biglang tumigil si Conde Desmond sa pagbibigay ng supply ng pagkain sa sandaling naging mahirap ang sitwasyon. Ang mga salita ni Ghislaine ay nagpagising sa mababang pagtingin sa sarili na matagal nang kinikimkim ni Conde Cab Aldi. Wala na siyang oras mag-isip kung paano nalaman ng walang hiya na iyon ang tungkol sa relasyon niya at ng sinasabing neutral na si Conde Desmond. Hindi na pumasok sa isipan niya ang mga ganoong tanong dahil sa tindi ng galit na nararamdaman niya. Buksan agad ang mga pintuan. Ako mismo ang mamumuno sa hukbo at puputulan ang ulo ng bastardo na iyan. Nagulat ang mga tauhan sa tabi niya at mabilis na sumubok na pigilan siya. Hindi po maaari. Kung haharapin natin sila ng diretsyo, magiging malala ang pinsala. Masyadong marami ang puwersa ng kalaban. Pakiusap, pakinggan niyo muna sila para malaman kung bakit sila nandito. Baka nagkamali lang sa pagkakaintindi. Ito, nagkamali ba ang buwisit na batang iyan sa kanyang mga sinasabi? Inis at nag-iinit na ulong sabi ni Count Cab Aldi. Kinagat ni Conde Cab Aldi ang kanyang labi. Tama ang kanyang tauhan. Kahit na mauwi sa labanan, ang pag-alam sa kanilang mga dahilan ay magbibigay sa kanya ng pangit na salita sa pamilya ng duke. Hinuyam niya ang kanyang mga ngipin sa inis, at sa huli ay pumayag siya, mamulong ng kung ano sa kanyang sarili, na agad namang sinigaw ng kabalyero sa tabi niya. Baron Fenris, ano ang ibig sabihin ng pagdadala mo ng iyong hukbo dito? Biglaan na pagmarcha kasama ang iyong mga puwersa, nabuhay ka ba sa kahirapan na nawala na ang lahat ng karangalan ng maharlika? Kung digmaan ang hanap mo, bumalik ka, maghanda ng tamang dahilan, at bumalik ka matapos itong ideklara ng formal. Sa madaling salita, ibig sabihin nito ay hindi pa siya handang lumaban ngayon at kailangan niya ng oras para maghanda sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Kung maglalakas loob kang atakihin ang aming lupain ng walang dahilan,
hindi mananatiling tahimik ang pamilya ng duke. Kung nais mong maiwasan ang pagkawasak, umatras ka agad. Ginagamit pa niya ang pangalan ng duke bilang dagdag na pananakot. Nakinig si Ghislaine sa mga salita ng kabalyero na sumisigaw mula sa pader, at napangiti siya. Isang deklarasyon ng digmaan, ha, kaya kung ibigay sa iyo yan. Nang iunat ni Ghislaine ang kanyang kamay, inabot sa kanya ni Gillian ang isang busog at pana. Isang sulat ang nakatali sa pana. Bagaman bigla silang sumalakay, kailangan pa rin na magkaroon ng kahit kaunting dahilan upang maiwasan ang faksyon ng hari o ang pamilya ng duke na hayagang makialam. Ngayon, kailangan na lang itong maiabot ng maayos. Sinadyang hilahin ni Ghislaine ang busog. Kumilos na agad ang mga kabalyero ni Conde Caboldi sa sandaling hawakan ni Ghislaine ang busog. Mahigpit nilang pinalibutan ang konde, itinaas ang kanilang mga kalasag para maging isang hindi matatagos na depensa. Sa isang iglap, iniba ni Ghislaine ang kanyang pakay at panyana ang kabalyerong naghahatid ng mga salita ng konde mula sa pader. Miksing banggit ng kabalyero dahil tinamaan siya ng ating bida. Ang kabalyero, na nagulat sa biglaang pag-atake, ay bumagsak sa kanyang mga tuhod, habang bumubulwak ang dugo mula sa kanyang dibdib kung saan tumama ang pana. Ang pana ay eksaktong tumagos sa kalahati, hindi sobra, hindi kulang, isang sinadyang pagsasaayos ng lakas ni Ghislaine. Iilan lang ang makakakilala sa galing na kinailangan para magawa iyon. Nakita ni Ghislaine ang mga tao na nagmamadaling lumapit sa bumagsak na kabalyero, at ngumiti siya habang itinapon ang busog sa likuran niya. Ganito ako mag-declare ng digmaan. Sabi ng ating bida nang may nakapakagandang ngiti na talagang digmaan ang hanap nito. Sa kabisera, araw-araw na nagtitipon ang mga maharlika ng faksyon ng hari, nag-aalala kung paano sosolusyonan ang krisis. Maliban sa Marquess ng Branford at Conde ng Aylesbury, karamihan ay nabigo na makakuha ng sapat na supply ng pagkain. Ang kaunti na naimbak nila ay mabilis na nauubos, kaya wala nang magawa ang mga maharlika kundi ipahayag ang kanilang mga alalahanin. Ano ba talaga ang gagawin natin? Dito, maraming tao ang namamatay sa gutom. Totoo ang krisis sa klima. Napuno ang silid ng mga reklamo, ngunit walang sinuman ang nagbigay ng posibleng solusyon. Sinalanta ng tagtuyot ang buong kaharian. Tama na, nangyari na ang nangyari, hindi na natin yun mababago. Ang malakas na boses ng Marquess ng Branford ang nagpatahimik sa mga maharlika. Sa sandaling iyon, naging ganap na mulat ang bawat maharlika sa silid sa presensya ng Marquis ng Branford. Kumalat ang balita na ang Marquess ay nakalikom ng pambihirang dami ng pagkain. Nagkaroon ng hindi binabanggit na kasunduan, ang pagiging masunurin sa kanya ay maaaring magdulot ng bahagi mula sa kanyang supply ng pagkain. Samantala, si Conde Aylesbury, na nakinig sa mga babala ni Ghislaine at nagimbak ng pagkain ng maaga, ay nagpakita ng mas kalmado na pag-uugali. Sa kalooban niya, napabuntong hininga siya ng ginhawa. Salamat sa aking asawa. Kung wala siya, magiging sako na ito. Mula ngayon, gagawin ko na ang anumang sabihin niya. Si Mariel, na hindi pinansin ang mga pagtutol ng kanyang asawa, ay nagpatuloy at bumili ng napakaraming pagkain. Bilang resulta, si Conde Aylesbury, na dating itinuturing na mas mababang figure sa loob ng faksyon ng hari, ay tumaas na ngayon sa isang antas ng awtoridad na pangalawa lang sa Marquis ng Branford. Tiningnan ng Marquis ng Branford ang tahimik na silid at dahan-daang nagsimulang magsalita. Talagang isang trahedya ang sitwasyon, ngunit, sa pag-iisip, maaari itong maging pabor sa atin. Kumunot ang noo ng kataas-taasang commander ng kaharian, si Marquess Maurice Macquarie. At paanong eksakto, ito magiging pabor sa atin. Nagugutom ang mga tao, at malala ang sitwasyon. Anong pakinabang ang maaaring magmula dito? Ang mga maharlika na sumusunod sa pamilya ng duke ay nagugutom din. Isipin mo, bakit natin pinigil ang dukado? Hindi ba't dahil sa takot natin na magsisimula sila ng isang digmaang sibil? Ngunit sa kasalukuyang sitwasyon, hindi rin kayang simulan ng dukado ang isang digmaan. Kailangan din nilang harapin ang krisis na ito. Kung hindi tayo nag-imbak ng pagkain sa ating panig, baka kumilos na ang dukado sa kabila ng posibleng mga pagkawala. Hindi ka ba sumasang-ayon? Hindi mapabulaanan ng mga maharlika ang mga salitang iyon. Gaya ng sinabi ng Marquess ng Branford, kung ang faksyon ng hari ay naharap sa kakulangan sa pagkain,
sasamantalahin ng dukado ang pagkakataon na magsimula ng digmaang sibil ng walang pag-aalinlangan. Ngunit, salamat sa napakalaking imbakan na hawak ng Marquess ng Branford, ng pamilya ng hari, at ni Conde Aylesbury, napipigilan na ngayon ang mga kilos ng dukado. Sa halip na umatake ngayon at malantad sa malaking kapinsalaan, mas mainam para sa kanila na magtuon sa pagpapapanatag ng kanilang paksayon sa lalong madaling panahon. Ito mismo ang intensyon ni Ghislaine. Hindi tulad sa kanyang nakaraang buhay, ang mga kilos ng dukado ay pansamantalang napigilan. Para sa faksyon ng hari, na nasa isang posisyon na nagtatanggol, mas gusto nila ang sitwasyon na ito. Ang hinahangad nila ay hindi isang tiyak na resolusyon kundi isang walang katiyakang kalagayan ng pagkapatas. Sa pag-unawa sa sitwasyon, tumanggo ang mga maharlika, at nagpatuloy sa pagsasalita ang Marquess ng Branford. Siyempre, hindi magtatagal ang sitwasyong ito. Nakasalalay ito sa kung sinong panig ang unang makakapagpatatag sa krisis. Ang dukado ay tiyak na kikilos ng mabilis para malutas ang sitwasyon at pagkatapos ay pipilitin ulit tayo at magdedeklara ng digmaan. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa mga mata ng mga maharlika. Malinaw ang pahiwatig, balak ng Marquess ng Branford na tulungan ang mga maharlika ng faksyon ng hari na patatagin ang krisis sa lalong madaling panahon. Gaya ng inaasahan, hindi nabigo ng Marquess ng Branford ang kanilang mga inaasahan. Hindi lang tayo aasa sa mga reserba ng hari, kundi ako at si Conde Aylesbury ay magbibigay din ng isang bahagi ng pagkain na naimbak natin. Bagaman hindi ito magiging marami, sapat na ito para malampasan natin ito. Oh, maraming salamat po. Hindi nakakapagtaka na gagawin ng Marquess at ng Conde ang ganoong desisyon. Naramdaman ng mga maharlika ang ginhawa sa kanilang mga mukha. Ang pagkain ang pinakamahalagang mapagkukunan para mapanatili ang isang hukbo. Walang sinumang maharlika ang nag-isip na ipamahagi ang pagkain sa mga karaniwang tao. Wala silang interes sa buhay ng mga nasa ibaba. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang mapanatili ang kanilang sariling kapangyarihan. Nang makita ang mukha ng mga maharlika na puno ng ginhawa, sinabi ng Marquess ng Branford na may pahiwatig ng pagkadismaya. Nakita nyo na, dapat pala ay naghanda na kayo ng pagkain ng maaga, gaya ng mungkahi ni Baron Fenris. Walang sumagot doon. Sa totoo lang, sino ang maniniwala sa ganoong mungkahi? Ang Marquess ng Branford at Countess Mariel ang tila kakaiba dahil sa napakasipag nilang maghanda. Ang mga maharlika, na naging matapang sa paksa, ay nagtanong ng isang bagay na hindi nila maintindihan. Pero paano nalaman ni Baron Fenris ang tungkol dito? Narinig ko ang mga balita na nagbabasa siya ng mga bituin sa pamamagitan ng astrolohiya. Hindi ba't katawa-tawa iyan? Baka basta lang siyang nagpahayag ng kung ano-ano, at sa sobrang swerte, nagkataon lang na tama. Ang pinakamatinding hindi nasisiyahan ay, syempre, si Marquess Maurice Macquarie. Isang lalaking mahilig sa panghuhula at pamahiin, agad niyang kinumbinsi ang sarili na gumamit si Ghislaine ng ilang uri ng maitim na mahika nang marinig niya ang tungkol sa hula sa panahon. Ang lalaking iyon ay siguradong isang maitim na mangkukulam o may tinatagong mangkukulam. Sa kanila, dapat siyang dakpin agad at timbangin laban sa isang pato. Kung natuto siya ng maitim na mahika, tiyak na pareho sila ng timbang ng pato. Ang kabalintunaan na ang kanyang sariling sinasabi ay nagmukha siyang isang maitim na mangkukulam ay hindi niya napansin. Umiling ang Marquess ng Branford. Walang saysay na subukang magpaliwanag sa isang taong ignorante tulad ni Macquarie. Ang tanging dahilan kung bakit nanatili si Macquarie sa kanyang posisyon ay ang kanyang prestihiyosong angkan at isang sinasabing kakayahan sa estratehiya ng militar. Gayunpaman, hindi ganap na isinantabi ng Marquess ng Branford ang isang aspeto ng mga pinagsasabi ni Macquarie, mayroong isang bagay na kaina-hinala kay Ghislaine. Mahirap paniwalaan na ang kanyang hula tungkol sa tagtuyot ay batay lang sa pagmamasid sa init. Iyan ay isang bagay na malalaman ko sa tamang oras. Anuman ang mangyari, salamat sa kanya at kay Rosalind, napigilan natin ang pinakamalalang sitwasyon. Ang dalawa sa kanila ay nakatulong na maiwasan ang sakuna. Habang tinitingnan niya ang mga maharlika na mayroon pa ring maputlang mukha, naramdaman ng Marquess ang tahimik na kasiyahan. Baka naman dapat ko siyang isaalang-alang na dalhin sa aking pamilya. Baka maging magandang magkatugma sila ni Rosalind. Sabi ng Marquess na gusto niyang ipakasal si Rosalind kay Ghislaine.
Kung narinig lang sana ni Ghislaine ang kaisipang ito, tiyak na matatakot siya, ngunit pati si Rosalind, na kilala ang Marquez, ay hindi mahuhulaan kung ano ang nasa isip nito. Ibinabalik ng Marquez ang kanyang mga iniisip sa kasalukuyan at binigyan ng matinding babala ang mga Maharlika. Sinasabi ko ito bilang pag-iingat, ngunit sa ngayon, mag-ingat kayo na huwag manginis sa mga Maharlika na kakampi ng Dukado. Kahit na masaktan ang inyong pride, mas mainam na iwasan ang mga hindi kinakailangang di pagkakaunawaan, upang maiwasan ang digmaan. Naintindihan ng lahat ng Maharlika ang kanyang ibig sabihin at tumango. Sa isang sitwasyon na tulad nito, ang pagsisimula ng away ay katumbas ng pagkasira ng bawat isa. Titiyakin kung maipapasa ang mensaheng ito sa iba. Sino ba ang magiging handal na makipag-away sa ganitong sitwasyon? Iyon ay kabaliwan, na magdudulot ng pagkasira ng ating lahat ng magkasama. Eksakto, wala tayong ganoong kasama na walang isip, sabi ng mga ito sabay tawa ng malakas hahaha. Naging magiliw ang kapaligiran, at nagtawanan ng grupo. Nais nilang lahat na tahimik na makalagpas ang krisis na ito. Ang ilan ay nag-aalaga pa nga ng pag-asa na, kapag natapos na ang pagsubok na ito, maaari na silang sa wakas ay maging kapantay ng Dukado. Ngunit ang masayang kapaligiran ay biglang naglaho ng isang kabalyero ng Marquez ang pumasok sa bulwagan, hingal na hingal. Kumunot ang noo ng Marquez ng Branford, naaakma na siyang pagsasabihan, ngunit ang mga salita ng kabalyero ang pumutol sa hangin. Nagsimula na po ng digmaan si Baron Fenris. Ang ulat ng kabalyero na malapit ng sumigaw ay nagtanggal sa mga ngiti sa mukha ng bawat Maharlika. Animoy naging bato ang lahat, dahil ang sinasabi nilang walang hangal sa kanila na gagawa ng digmaan ay ginawa na ng ating bida. Ang mukha ng Marquez ng Branford na patron ng ating bida ay agad na nanlamig ang buong katawan nito. Hindi mo ari ang mukha. Tila ba'y gumuho ang mundo nito, dahil ang iniiwasang digmaan ay sinimula ng ating bida at sa napakahirap pa na sitwasyon. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat!